Bah, alam niyo bang mayroon kaming nakilala na kumita ng malaki sa ganitong libangan? Mga pencil case at cellphone holder na makukulay. At mga kikay bags na mayroong iba't ibang disenyo. Ang matatagpuan dito sa Beetroot Purple na pag-aari ni Ruby Niebres. Beetroot Purple yung napili kong pangalan kasi yun yung favorite color ko. Pero alam niyo ba kung anong ginagamit niya bilang materials ng kanyang mga cute na items? Isa lang ginagamit naming material, kundi yung sinatawag na slice foam. Ito yung goma na makikita natin sa tsinelas. Very flexible, matibay, hindi siya kaagad-agad napupunit. Nadiskubrehan ni Ruby ang kagandahan ng sliced foam nung siya ay nag-scrapbooking pa lamang. Yun yung hinihingi kong mga scrap, mga retaso sa patusan ng kapatid ko. Kinakat ko na flowers, nagdi-design ako na pwede pala siyang gawing wallet, pencil case. 2006 nang pasimulan niya ang negosyo. At mula noon, samot-sari ng mga gamit ang kanyang nagawa at naibenta sa murang halaga. Ako mismo nagdi-design. Ini-innovate ko na lang kung anong makita kong items kasi graduate din ako ng fashion design. Talagang masasabi niyang labor of love ang bawat produktong kanyang ginagawa. Kasi kailangan gupitin siya, tapos bubutasan yung mga pagdadaanan ng sinulid. Tapos tatahiin na siya. Wala kaming makina para gawin yon. Kaya naman tuwang-tuwa itong Survey sa magandang pagtanggap ng mga tao sa kanyang mga produkto. Yung sekreto kasi doon para magkaroon ng business ng ganito, yung tsaka kailangan maging innovative. Para naman sa mga accessories at jewelries na nakakalat, ito ang kasagutan. Mimic Chic. Two words, which is mimic and chick. It's a miniature of a woman, which is a mimic of a chick. Isang jewelry organizer na maaaring bihisan ng mga eleganteng gown ang Mimic Chic. Accessories in general are very in. They're, in demand. And I just thought it would be smart and make something that would complement the jewelry. My slogan is bring out the girl in every woman. At dahil fashion designer, isang paraan din daw ang Mimic Chic upang ipakita ang mga magagandang gowns na dinisenyo ni Bumi Gonzalez. I specialize in bridal gowns, couture gowns, special occasion gowns, cocktail dresses. Dahil matagal nang nakapagtrabaho bilang merchandiser sa San Francisco, dito siya nakakuha ng ideya upang gawin ang Mimic Chic. I just thought it was a brilliant way of, marketing my designs that's functional enough to put in your bedroom. October 2007 lang niya ito pinakilala sa publiko, pero naging mainit na ang pagtanggap dito ng mga fashionistas. Casey Concepcion, she bought like an entire collection. There's Jolina Magdangal, there's Tessa Prieto. At kahit marami pa raw ang maglabasang imitation, hindi natatakot tong si Bumi. I'm a designer, so I already accepted that. And you just have to be more creative and create more stuff. At ang isang tunay na Mimic Chic, It's made of polyresin. It's handcrafted. mayroong iba't ibang edition ng nasabing functional dolls upang umaayon sa inyong taste. Nariyan ang Red Carpet Edition, ang Imelda Marcos Edition, Circus Edition at ang Dress Me Up Edition. Ang isang Mimic Chic ay nagkakahalaga ng hindi bababa ng 1,500 pesos bawat isa. What differentiates Mimic Chicks are the gowns. Is one of a kind, so I try and make as much designs per day as I can. Kaya naman kung nais niyong magkaroon ng pinagkakakitaang libangan tulad ng Beetroot Purple at Mimic Chic, ang sikreto lang dyan ay maghanap ng libangan na talagang kakaiba na pwede kayong maging masaya. O, di ba? Yan, oh! Yan, Hikay. ganda. Okay, mamimigay kami sa audience ngayon at ang magbibigay Gusto niyo ba? Social Gusto niyo pa ba? kayo. EB Babes! Oh, syempre. EB Babes! Bigyan ng mga ang kaharian. Okay. Yan. Okay, See? sige. Okay. Yan. Yan ay iba't ibang kikay stock mula sa Beetroot Purple. At habang namimigay ang EB Babes parts, no, ha? Marahil, bibira sa atin ang hindi nakakakilala doon sa biskwit na kung tawagin Marie. Mako, naalala ko yan. Bilog Marino. Marie. Ito yung biskwit na talagang madalas pinapakain sa mga maliliit na bata eh. Oh. Alam nyo ba na ang kumpanyang gumagawa ng Marie, merong napakagandang kwento ng tagumpay. At ngayon ay pinagdiriwang nila ang kanilang 45th year. What? Alamin natin ang sikreto ng kanilang tagumpay at kung bakit malapit sila sa puso ng kanilang mga empleyado. Marie! Si Marie, 45 years old na.
Teka, ang tinutukoy kong Marie ay ang favorite biscuit ng mga babies mula pa noon. Ang Marie, siya yung malambot, yung ngayon natutunaw sa bibig, tapos medyo nga milky yung taste kaya gusto-gusto ng mga bata. Kasing edad ng Marie ang Rebisco, ang kumpanyang gumagawa nito na nagsimula noong 1963 bilang England Biscuit Factory. Ang ginagamit pa nila noon ay yung rotary oven. At that time, yung rotary oven is already considered as top of the line. Taong 1972, lumipat ang factory sa Novaliches at naging Republic Biscuit Corporation o Rebisco. 1983, inilabas ng Rebisco ang unang biskwit na may palaman, ang Rebisco Sandwiches. Sumunod ang iba pang masasarap na pangmeryenda. Ang dating 20 empleyado, libo-libo na ngayon. Marami na rin itong sister companies na snacks pa rin ang specialty. Pero ang biskwit na Marie, nandyan pa rin. Contribution niya, konti na lang. Malapit yata 2 or 3% ng total sales. Kasi syempre, may sentimental value yung produkto dahil doon nagsimula yung kumpanya. Ang Marie section, destinasyon pala ng mga preggy mommies ng kumpanya. Kasi ang pwesto doon, tayo, upo. Di katulad sa mga saraping, 12 oras ka talagang nakatayo. Nauuntog yung tiyan nila doon sa conveyor ng makina. Ang mga tauhan, pwede rin kumain ng biskwit habang nasa factory. Nung magkasabi na kami doon sa supervisor sa factory, bibigyan nila kami. Pero syempre, bawal mag-uwi. Pwede kang bumili at factory price. Ito si Felipe, retired na pero kinuhang consultant. Nang magkasunog daw sa factory, imbis magsara, lalong inalagaan ang mga workers. Yung dalawang kasamahan namin na nasunog noon, pinagamot sila doon. Regular pa sila. Pagdating pa rin ng December, nagbigay pa rin sila ng 13 months. Nang inuwalang anak ni Felipe na may depresya, nagbigay agad ng tulong ang may-ari. Yung araw-araw ko na pamasahe, pabalik-balik sa ospital, ibinibigay sa akin ng may-ari ng kumpanya. Labas na sa sweldo ko yun. Nung bandang huli, humingi na ako ng pinansyal na tulong. Yung kalahati, binayaran ko. Yung kalahati, tulong na. Kagaya ni Lota, supervisor sa Marie section, malapit daw sa kanila ang mga amo nila. Lalapit sila sa'yo, tatapikin nila. Kung may problema ka man, sabi niya, huwag kang mangingiming lumapit sa amin. Dumarating yung taghina kami, sinasabi na, o Lota, kausapin niyo yung mga tao natin. Pagkasyahin lang nila yung sweldo nila. Medyo magtitipid sila, huwag silang bili ng bili. 45 years na mula na ipatikim ng Rebisco ang masasarap na biskwit nila. Ngayon, pangarap naman itong ipatikim sa ibang bansa ang masasarap nitong snack foods. At tuloy-tuloyin ang pagiging kapusong totoo sa ating bansa at sa sariling industriya. Ibang kombinasyon ng mapapanood ninyo. Malupit. Ang gusto mo at ang kaligayahan ay ang magustuhan mo ang nakuha mo. Pero, siyempre ba, bukod doon sa mga sinasabi namin ni Mel every Sunday, remember, always be a blessing to others. Yan. Okay? And always try to see the good in everyone. Okay, makita-kita ulit tayo next Sunday. Dito lang kung saan... Yes, Amel! And Joey! Yes! Mag-usap tayo tungkol sa kwento ng buhay sa takbo ng iyong mundo. Kayo'y naging bahagi ng